what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day. Maraming salamat sa weekly dose of issue na bigay sa akin ng Toro Family dito sa kanilang Season 2, Episode 19 na pinamagatang Hormones. Ating tunghayan kung sino ang pinakamalaking tanga sa balat ng reality show ng aking best friend, ng aking pinakamagandang kaibigan. Well, my best friend, nag-iisang Queen! Tony. Let's go, man. Tingnan natin kung gaano katanga tong paye na to this time around. Sabi ni Jowa, darating daw si Anthony dito sa bahay para dalawin si Baby. Actually, mga kahombre ko, etong part na to kung saan darating to si Anthony, to si Jamie, you know, I don't like these guys, man. Ayoko talaga dito sa mga tao na to. But, you know, parati kong sinabi sa aking best friend na si Tony, maganda pa, layuan mo na yung mga yan, no? Itong dalawang to, because I just hate this man anyway. Ayoko silang makasama, ayoko silang makita, ayoko silang marinig. Kesyo nag-split daw sila, and then, now, ngayon, magkasama sila, mag-asawa sila, ganito sila, ganyan sila, man, ang gulo nyo. This relationship, man. Mag-away-away. Parang Tama naman. Actually, gusto ko tong point ni Queen na gusto niyang makipag-bate sa mga taong kagalit niya, no? 'Di ba? So, Tony has a big heart. Okay. So, ito yung very crazy na ginawa ni Tyronia, itong Ahsoka challenge. Maganda to eh. Maganda tong issue na to. sobrang umay na ako kay Paye. Nagulat talaga ako na nandun si Paye, yung transition na gano'n, sa Ahsoka You know. Tyron. Actually, kahit ako, mga kahombre ko, I was very shocked na hanggang dun sa Ahsoka challenge nandun din si Paye. In fact, pati yung mga tao was very, nasuka sila, alam niyo yun? Para silang, What the f***? Ano tong nangyayari na to kay Pae? Ba't nandito si Pae? Okay na sana, mga comments. okay na sana, kaso nandun si Paye. Even sa akin, nung shinare ko to, itong kay baby girl na Ahsoka challenge, ganun din ang mga comments sa akin ng mga tao, okay na sana, kaso nandun si Paye. So, Paye ruined this moment for Tyronia. Siyempre dahil anak din kita, Paye, alam ko magte-trending yan. Yes, Dahil for sure. gano'n yan eh. Alam kong magaling yung anak ko. Yes. Din kita. Plus si Tyronia, mga kahombre ko, ay sobrang famous. We know this, man. Mataas ang social media mileage ni Tyronia. So, basta nakakaumay na. Oo. Na lang to. Tama. Napansin ko na kasi talagang naging careless si Paye. Sinasadya niya maging careless para Tama. siya maging bida every episode na lumalabas sa Toro Family. Ano po, si Paye, ito, ang ibig sabihin ni Queen dito is nilalamon na po ng sistema si Paye. Talagang normal lang yan, lalo na sa mga tao na hindi pinaghirapan ng kasikatan nila, no? Ganyan yon, like, lalamunin ka talaga ng sistema. That's sad. Ginagawa na niyang scripted to. Pero itong nakokonsensya si Paye, Pwede. sama natin ng buo para panoorin ulit natin yung gasgas na iyak ni Paye. Para humaba tong reality show at mapagbigyan yung mga tao sa mas mga. Ito pong babaeng to, itong Mikay, I hate this person. At the end of the day, ito po yung tipo ng tao na super obsessed kay Queen. Ito, kaya niya lahat nasasabi tong comments niya na to kay Paye is because nagsiselos siya. Siyempre naman, Mikay, sobrang layo niyo naman ni Paye, alam mo yun, ganda-ganda ni Paye, ikaw mukha kang paap. So, kaya ganyan siya, ganyan na po siyang ka-obsessed kay Queen. No, yan ang totoo. Yan kasi yung drama ni Paye. Oh, tama na, hindi mo na birthday. So si Paye ngayon umiiyak, pero maganda, etc. etc. Dito nagkaroon ng bonding ang father and daughter moment. Dito, kung mapapansin natin, finally, butit-buti na lang. Eto ha, message ko sa iyo, Mama Marie. Pasalamat ka, si Happy ay negative sa drug test. Kasi mga kahombre ko, sinabi ko na to sa video ko before, na mag-ingat kasi si Odi ay addict, si Odi ay ganito, si Odi ay nangangailangan ng professional help, etc. etc. Mga kahombre ko, nakakaawa si Happy. Could you imagine, walang kaalaman-lamang bata, tapos sinahawak-hawakan siya ni Odi na addict, di ba? Automatically, yung substance na nasa katawan niya na baka sakaling lumipat kay Happy. So, para eventually, pwedeng meron things na pwedeng gawin sana kay Happy para matulungan siya. So, yun. Luckily, negative naman na naging result ni Baby Happy. Mga kahombre ko, pero ito, Mama Marie, sana naman wag mo nang hahayaan na may makapasok pa na tao dyan sa Toro Family na addict.
Okay? Kasi alam mo, yan yung pinakamasama sa lahat. Yung magpapapasok ka ng adik sa pamilya nyo. Kahit saan, ang adik po mga kahombre ko ay hindi tinatanggap sa community kasi talagang perwisyo yan at malas yan sa buhay. Huwag nyo nang isipin na gawin yan. Huwag nyo gawin ng pag-aadik dahil sobrang sama po niyan. Hindi maganda. Okay, so yeah, luckily everything went well sa part na ito. Hopefully, yung pagiging ni Mama Marie sa lalaki ay hindi na po magsyadong magtagal. Mama Marie, makaalam mo sa totoo lang, mabubuntis at mabubuntis ka. Maniwala ka, sinabi ko na yan sa'yo sa personal, nung pumunta kayo dito sa bahay ko, and everything. Talagang mangyayari ang mga dapat mangyari sa tamang panahon. Maniwala ka, Mama Marie. But, as Jay Costura said, not kay Odi. Wag na wag kay Odi kasi wala kang mapapala kay Odi. Okay? Wala na. Tapos na ang relationship nyo. It's over. Maria, nabagsak mo daw yung 190,000 ko na pamilya. Okay lang na hindi niyo sinabi, ditid ako na lang pag may crack. Pag may sira yun, babayaran ninyo. Pero hindi ako doon galit. Next time, mag-ingat ka lang. Yung anak ko, pag kinakausap ninyo, o pag kinausap kayo, sumagot kayo. Sinabas ko ba yung anak ko? Kinakausap mo daw tayo niya kanina, hindi ka doon sumagot. Patay. Sinabi ng anak ko, nilang na niya. Di ba kayo, Ate Mel, sa pasensya, sabi ako sa'yo ng presyo para alam yung mahal. Oo. Actually, mga kahombre ko dito, wala naman talagang bad intention si Queen. Kasi talagang may mga ganyan po, na mga kasambahay. Kung saan, kailangan talaga din silang kinakastigo. Hindi naman kinakastigo na masama, pero kumbaga pinagsasabihan talaga sa tama. Kasi, syempre, may mga bagay sila na kailangan malaman, lalo na sa ugali ng amo. But in this case, tulad yan, tinan nyo si Tony, nasasabi niya lang yan na kailangan mo akong bayaran if ever na may sira, may something, or etc. etc. Pero sa totoo lang, hindi niya gagawin yan kasi maawain na tao si Tony. But yun yung problema, mga kahombre ko. What if nasira mo yung 190,000 na gamit, di ba? Dahil sa pagiging reckless mo. Kailangan ni Tony magsalita ng ganyan, masakit, para hindi na talaga mangyari, hindi na talaga maulit. Yun lang yun, man. Huwag kayong ma-offend kasi baka dumali na naman po ang mga Pilipino sa Ay, mayaman ka kasi kaya ka ganyan mahirap lang ako. man, that's man. Tigilan nyo yan. Actually, walang aangat na mga tao kung ganyan ang mentalidad. Kasi tandaan nyo, kapag lalo kayong dinadown, dapat banggain mo ng banggain. Banggain mo, ganito pala yung mali ko. Okay, sige, ayusin ko next time. Hindi yung pag binangga Hindi, mahirap lang kasi ako. Ikaw, mayaman ka. mo, walang mangyayari sa buhay mo pag ganyan ka. Banggain mo ng banggain, i-headbutt mo yung problema para ayusin mo at umangat ka sa buhay, mag-ipon ka. Yun ang tama. Dito na tayo sa issue ni Tony and Vince. Dito mga kahombre ko, napansin finally ni Queen na may nangyayari ng kamalian kay Tito Vince. Which ako rin napapansin ko. Kita nyo, ilang beses na siyang namamataan na sumisigaw kay Tyronia, sumisigaw kay Ika, sumisigaw kay Papi, etc. etc. So, kay Paye, di ba may mga times na siya na bumibitaw na siya. Alam nyo mga kahombre ko, may point si Tony. Kasi ganyan na ganyan din na nangyari sa kanyang ex na hindi niya pala ine-expect na ganun palang katarantado yung ex niya na yon. Pero yung totoo was ganun pala siya. Ganun pala yung ugali niya, di ba? Ayun ang kinakatakot ko kay Vince. Kasi parang hindi posible na everything is so good to be true. Alam niyo yun? Parang hindi po totoo mga kahombre ko na ganyan ka-good si Tito Vince. And I don't actually believe that. I don't believe in this. So, tingnan natin. Tingnan natin. And ayaw namin si Tito Vince sa bahay ng Toro Fam. Real talk yan. No to Tito Vince. Real talk, mga kahombre ko, kaya naman ni Tony mag-isa. Bakit kailangan ni Queen ng isang pabigat na tulad ni Vince? Di ba? Tapos si Tony biglang nag-open na. Yan na. Naramdaman niya. Tuloy na. Yun do! Hinayaan ko magsimula, kumilos ako. Hinayaan ko siya kasi magiging tatay na ako, pil niya. Di ba? Na pinoprotektahan niya ako kasi buntis ako. Noong una, okay lang pinatatawan-tawan na si Pablo. Pero ngayon talagang minimukha na si Pablo ng buntis. Na kahit din naman kami, lahat din kami, gigil, pero kung tama na bilang lalaki, na kaya kami naman may patience. So, tayo ko naman din. Kasi papi ako, hindi naman. May isang papi, Oh. kasi nararamdaman, ayoko pa papi. Kasi kaya ko
talaga. Kasi ganyan eh. Punta ako sa sakyan, ako na yung tubig ko sa... Gano'n siya ng gate. Lagi isang pagod, lagi isang galit. Di ba? Kasi mga kahombre ko, si Vince kasi batugan. Yan ang totoo. Tinan mo, kay Tony na nanggagaling. Wala ka nang ginagawa, wala kang gagawin. Lagi kang pagod, lagi kang inaantok, lagi kang gutom, lagi kang ganto, ganyan. Kasi nasanay siya, Queen. Nasanay siya sa kabutihan mong loob. Yun sana ang maganda, mga kahombre ko, na buwelo, kumbaga, kay Vince, di ba? Na halos araw-araw siya libre, everyday siyang ganto, everyday siyang merong ganyan, everyday siyang may ganyan. Tapos putang ina ganto yung ganap niya, di ba? Nasanay siya, mga kahombre ko. Alam nyo, sa totoo lang, ako, ganyan din ang asawa ko sa akin dati. Kaso lang, yung moment kung saan pinagkakagastusan niya ako, dun ko binild yung sarili ko. Dun ko binild yung sitwasyon kung nasaan ako ngayon, kung saan ako na mismo ang naghahatak sa buong pamilya ko kasi ako ang lalaki. Iyon, Tito Vin, sana ang ginawa mo. Gets mo? Habang nandyan si Queen, na malakas siya, dapat gumawa ka rin ng sayo. Hindi yung lahat na lang, fame, lahat ng yan ay iniasa mo kay Tony. Na ano na siya, nakampante na. Hindi niya na pinaparamdam kay Queen ang pagmamahal niya. Hindi niya na pinaparamdam na ang ganda-ganda ni Tony. Hindi niya na hinamahalikan. Sabi nga, di ba? Tingnan nyo, pakinggan nyo. Sa buntis, mas pagod pa sa Oh, di ba? At pag inano mo, pag umano, pag... Lagi may sagot. Wala ka naman ang ginagawa. Oh, kasi, di ba? sabihin natin mamaya, wala ba akong abang? Oh, di ba? Kasi ibibigay mo yung ego na totoo naman. Ako magpapaalala araw-araw na pogi siya. Na gusto ko lagi Nako. magpapaalala sa kanya. Ako magpapaalala ko lagi sa kama na mahal kita. Ay, ikaw wala na, Bi. Yun. Lahat hindi kami nayayakap sa hawa kasi sa iskalit. Oh. Kaya yung walang lambing kasi, I need security, I need love. Yun. Ginagano ko sa... Yes. Oh. Hindi ka grabe niya ng sigawan. Kasi nga pakialam niya tatay siya. Si Papi grabe na ganyan. Mm. Si Harvey grabe na murahin. Oh. Nagiging araw-araw na. Ito yung inano kaya sinitayang down kita. Kasi kahit sa akin dumanon ka, di ba? Una pa lang ayoko yan. At ang matindi, ginagawa mo sa akin ngayon buntis ako. Napapansin ko na talaga na masyado ka ng matapang. Yun. Tatanggap ka lang. Pagkasabihan mo, pero... Yan ang pangit, mga kahombre ko. Sobra, sige. Pero hindi ka dapat nagpag-tuloy. Kung gusto mo breakdown, i-open mo sa akin, ganito lang. Mm. Hindi, kasi si Papi, gaganunin mo, aga-harapan. Kung meron may karapatan, magbuwan mo kay Papi lang. Gagano, ako yun. Oo. Hindi mo pinaghirapan si Papi. Hindi. Wala kaming pake dahil. Dahil wala rin kami. Oh, tingnan nyo, sumisigaw na talaga si... Iba talaga etong Vince. Kailangan itong matuto, mga kahombre ko. Kailangan itong masuntok, masampal, at mapaalis sa Toro House. Isipin nyo sumasagot siya sa buntis. Mas bawal yun. Alam nyo yan. Mas lalo may stress si Queen. Kami nga, ba't wala kang pake? Kung naglalabas ka rin mo, ayun. Gusto mo ba tayo ko tumakas Hindi. Muntik ako eh. Ang ibig ko sabihin. Gusto mo natin din ng boses. Pasensya na. Patol ka ng patol. Di ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na Bastos kang putang ina mo. Di ba? Sana binato mo na talaga, Tony. Sana'y binato mo para natuto. Putang ina mo, bastos kang hayop ka. Bastos talaga, bastos! sobra ka na. Sobra ka na. Putang ina ka. Alam mo, natatakot ako na lumalabas kasi yung kulay mo. Yun! Malay nyo, lumalabas na talaga ang tunay na kulay ni Vince. Putang ina mo. Yan, alam ko yan. Totoong kulay niya, masamang ugali. Real to. Pati ako, sinisingalan mo. Oh, di ba? Oh. Mahaba tulog ko. Utot ko konti na kasi mama. Oh. Ako nagpapaalala din ng mama. Yun. Sinabihin. Ikaw lang. Ako palagi. Bakit CCTV makikita kung gano'n ako palagi? Hindi ka na malambing, Vince. Real talk, kahit sa personal, hindi malambing si Vince kay Queen. Kung hindi natin makakalimutan, in the past, di ba may past na si Tony nagalit kasi hindi na siya ikinakaman, hindi na siya ginagalaw ni Vince, wala na nangyayaring make love sa kanila. Kaya nagalit si Tony sa kanya. Ngayon, lumalabas na lahat ng ni Vince na ginagawa niya na pagkukulang niya kay Queen. Maling-mali yan, Vince. Kung kaharap lang kita ngayon, susuntokin kita kasi masakit sa akin na ang best friend ko ay nasasaktan. It's missing the point. Maliliit na
lang sa maliit na bagay para masalba niya yung sarili. Hindi niya nakikita yung bigger picture po. Para sa akin, alam nyo, ito yung toughest part. Okay lang magalit ang partner mo dahil, kunwari, hindi mo hinugasan yung plato. Kunwari, medyo na-late ka ng uwi kasi may dinaanan kang sa kaibigan mo. Pero mga kahombre ko, pagdating sa feelings, delikado to Etong part na to, mga kahombre ko, sa mga material, it's very much understanding na Hindi mo ako binilhan ngayon ng ganito. Ganito. okay lang yan, yung part na yan. Pero ito, mga kahombre ko, emotional to. Emotional yung ang problema ni Tony at ni Vince na hindi na pinaparamdam ni Vince na mahal niya si Tony. Pag hinuutusan, ganyan, nagsisinghal-singhal. Mga kahombre ko, that's tough. This is tough, man. Hindi po ito maganda. And this is crazy kasi talagang maghihiwalay ito. I really hope na maghiwalay talaga sila dito. Nagsuka na naman si Buntis. Grabe. Hindi mo sabihin mo na excuse. Matagal mo ng excuse. Napuno lang ako. Nagaganto lang din ako. Oh. Kaya ang tingin ko po, natatakot ako na mukhang nadali na naman ako ng Yun! Hindi ko na nararamdaman na pinaprotektahan mo dahil ikaw mismo. Hindi mo ko Diba? Ina-attitude mo ako, ikaw mismo. Yan. Naupuno ka sa akin? Pressure na naman. May ginagawa kang kidney ngayon? Mga kahombre ko, pressured ka pa sa lagay na yan, Vince. San ka naman na pressure? Si Tony na nga lahat ang bumabayad sa lahat ng gastusin, gumagawa sa lahat ng mga gawain. Pressured ka pa. Pressured to, mga kahombre ko. Pressured matulog, magpahinga, mag-utos, at pagganyahan ng acting si Tony. Real talk yan. Doon siya pressured. May ginagawa kang bala? Alam ko. Dalawa heartbeat mo? Wala akong laban ngayon. Wala pala eh. Vince, wala kang laban everyday. Kasi isa kang under the... Naintindihan mo? Hindi mo rin kayang ipagtanggol sa sarili mo, sobrang mo. Alam mo, huwag kang makipagpalit sa akin ng pressure sa akin ngayon. Oh. Wala kang karapat na mag-pressure ngayon. Ako lang. Oh, tama! Nakakasin ko ngayon. Tama! Kasi yung pressure mo ngayon, bago pa ako mag-buntis, dahilan mo na yan. Oh. Pressure sa'yo, kay Madam Tema, kay Mama Marie, kay tayo na matagal ka ng pressure. Matagal na kasi ka hindi ka marunong mag-handle ng pressure. Mahina kang lalaki, Vince. See? Sabi ni Vince, OA daw si Queen. Kailangan ko umalis eh. Kailangan ko talaga umalis. Harap mo na yan ha, harap mo na yan. Si Vince din kasi, side comment ng side comment. Pwede namang sandali lang. Nag-iiba na si Vince, mga kahombre ko. Kita nyo, kasi nakuha niya na, buntis na. So, alam niya, mga kahombre ko, buntis na si Tony. So, ibig sabihin, no, sure na si Vince na hindi na siya hihiwalayan ni Tony. Yan lang yon. Vicente, hindi ka ba nakikinig? Kung gusto mo pang mag-burst out ako dito, na ako ang sumigaw sa'yo! Sinabi ko sa'yo! Alina ka! Ha? Huwag kang pumatay! Ang sa akin, te. Tangina. Tangina. Ganyan kasi araw-araw. Ano ba? Ibigay na nga sa'yo eh! Diba? Nandito ako, kakampi mo ako. Huwag mong pasisitaw sa harapan ko. Ikaw kinakampihan ko dito. Sinasabi ko sa'yo, Vicente. Pinapaalala ko sa'yo. Binabastos niya si Tony, mga kahombre ko. Hindi ikaw yan. Bastos si Vince, real talk. Hinay-blood ako. Sobrang hinay-blood ako. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Pero, kinompose ko yung sarili ko at kinausap ko si Vicente at ako na yung kumalma sa kanya. Tama. Alisin mo yung wali na yan. Tama. Hindi ka ganyan. Ang minahal namin, Vince, hindi ganyan. Pinapaalala sa'yo lagi ni Tony. Tama. Bakit ba ikaw lahat ng close sa mga lahat ng babae dito? Kasi ikaw yung totoong mabait. Ikaw yung ano lagi sinasabi ni Tony. Iba yung may mabuting puso. Kung naisip ko, bakit? Sige, ang huli si OG ganyan. Okay lang, bakit? Kasi nagsisente naman kami dito sa bahay eh. Mahina talaga si Vince. Ayan ang tansya ko dyan, mga kahombre ko. Eto si Vince, kailangan niya po ng malaking big time na spanking from Tony's best friend. Gusto ko talagang pumunta dyan sa Toro family para talaga ma-real talk ko to si Vince. Kasi mga kahombre ko, nagsisimula na po yung pagkat niya. Talagang nagkakalat na po si Vince. You know, I'm not happy with this anymore. Ayoko talaga si Vince para kay Tony. Ayoko si Vince para kay Tony. Man.
Vocal ako. Ayoko talaga si Vince para kay Tony. Bilang best friend ako ni Tony, bilang kilala ko si Tony, bilang kilala ko si Vince, ayoko talaga si Vince. Vince is not a person na pwedeng pagkatiwalaan para kay Tony. Wala talagang maitutulong kay Tony. Imbis na umangat, lagi may pabigat. So yung pag-angat ni Tony lalong bumabagal dahil sa putang ina. Dahil paulit-ulit din naman si Vince na siya yung pagod, siya yung pressured. Oo, madaming naiinis sa akin dahil hindi ako gusto. Pero alam niyong totoo ang sinasabi. Totoo yan. Dito magkaibigan tayo, Mikay. Oo. Pakiramdam ko, ayoko na. Tama. Ito na naman. Tama, dapat ayaw mo na. Dapat hiwalayan mo na si Vince. Tama yung decision mo, Queen. Ang ina mo, di ba? Tama. Ako sa bahay ng ate. Tama, correct. Tapos ano yung na-expect na magiging jowa o asawa ko? Na mas pipiliin ko kayo na partner ko kaysa sa ate ko? Yes, no. Blood is thicker than wood. Totoo yan, mga kahombre ko. Sa totoo lang, lumaki na lang talaga yung away ni Vince at ni Tonyang ko eh. Pero kung iisipin mo, sobrang kapal ng mukha mo, Ika. Ay, nako. Alam mo, Mikay, akala ko okay na tayo, putang ina ka. Para sa akin, dapat hiwalayan ni Tony si Vince. Kasi kahit wala si Vince, kaya niya pa rin magpakatatay kay Tyrone. Kasi at the end of the day, same lang yan, mga kahombre ko. Same na same lang ang sitwasyon. Kaya nandyan si Vince, kaya wala si Vince, same lang. Si Tony pa rin ang bahala mag-isip ng mga bagay-bagay. Si Tony pa rin ang bahala na gumastos sa mga bagay-bagay. So, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Pagtingin niya sa phone niya, nag-message daw si Vince sa kanya na nababaliw na daw siya. Kesyo mahal na mahal daw siya. Pero, nung tinignan nito niya ko sa CCTV, natutulog lang naman. Fuck you, putang ina mo. Pagod ka, pagod siyang mag-isip, pagod siyang magsalsal, mag-isip kung anong bago na sapatos sa bibili niya. Pagod siyang, ewan ko, ibang babae iniisip niya. Kasi mukhang wala na siyang pagmamahal kay Tony, halata. Real talk yan. Natsyempohan lang yun ni Jowa. Hindi ako nakapunta kala Ate Marie. Kasi natatakot ako na ako pa yung maging reason nung malaglagan siya. Ako daw kasi ang dahilan bakit siya ganyan. Ayaw niya ako makita. Pangako ko sa iyo ngayon sa inyong dalawa. Wala nang pregnancy malungkot. Kasi ba, naghihirap eh. Ano mahirap? Hirap ko ganito. Na ano? Nagkaayos sila dito, I think. Si Tony dapat ganito yung bagay, ganito. Ayaw makinig kay Vince, mga kahombre ko. Para sa akin, maling-mali talaga dito si Tony na pinatawad niya pa. Okay? Vince, for me, tapos na ang ating pagkakaibigan kasi sinaktan mo na si Tony. So, putang ina ka, sana matuto ka at talagang hiwalayan ka na ni Tony. Yun lang. One love. Good fucking vibes. Paalam, Vince. It's over. Isa na lang. Sure, hiwalayan ka na ni Tony. Sana mangyari na yun bukas.